Hello guys! Nagbabalik ang inyong dakilang tagapag-chika. Panibagong araw, panibagong chika. Awat muna tayo sa mga chismis. Mahalagang pag-uusapan natin ngayong araw. Ano kayang pag-uusapan natin ngayong araw? Ito ay tungkol sa panitikan. Mahalagang malaman natin bilang Pilipino kung gaano kaimportante ang panitikan sa atin bilang mamamayan o estudyante man. Kaya, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano pang hinihintay natin? Simulan na! Meron akong isang kahon dito at sa loob ng kahon ay naglalaman ito ng 5 katanungan tungkol sa panitikan. Ang gagawin ko ay bubunot ako ng tanong na aking sasagutin. Tara at samahan niyo ako sa pagsagot. Unang tanong. Ano ang panitikan para sa iyo at paano mo ipapaliwanag ito sa isang ordinaryong bata o mamamayan? Para sa akin, ang panitikan ay lahat ng kwento, tula, kanta, karanasan at idea na ginagawa ng tao para maipahayag ang damdamin at karanasan niya. Ito rin ang paraan natin para mas maintindihan ng iba't ibang emosyon, kultura at kwento ng buhay. Kung ipapaliwanag ko naman ito sa isang ordinaryong bata o sa isang mamamayan, sasabihin ko lang na ang panitikan ay ang mga kwento natin. Lahat ng binabasa mo, pinapakinggan mo, at kinukwento mo. Ang alamat, kwento, bago matulog, tula at kahit mga kasabihan, lahat yan ay panitikan. Sa madaling salita, ang panitikan ay isang kwento ng tao, kwento ng buhay at kwento ng pagiging Pilipino. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating pangalawang tanong. Ang pangalawang tanong ay, ano naman ang panitikang Pilipino para sa iyo bilang mag-aaral sa kolehiyo? Bilang isang mag-aaral ng kolehiyo, ang panitikang Pilipino para sa akin ay lahat ng akdang isinulat ng mga Pilipino para sa Pilipino at tungkol sa karanasan ng mga Pilipino. Ito rin ang kabuuan ng ating kwento, kultura at identidad na naipapahayag sa pamamagitan ng mga salita. Maaaring sa tula, nobela, maikling kwento, usanaysay. Para sa akin, hindi lang ito subject sa kolehiyo o requirement sa klase. Ito rin ay paraan para mas maipahayag natin ang ating mga saloobin at damdamin sa pamamagitan ng paggawa ng mga kwento o tula. Para din ito, para mas malinawan tayo na ang panitikang Pilipino ay lubhang napakahalaga para sa mga mag-aaral sa elementarya o sa kolehiyo man. Sa madaling salita, ang panitikang Pilipino ay ang boses ng ating lahi at identidad at isa itong mahalagang bahagi ng ating pag-aaral at pag-unlad bilang mga kabataan at mamamayan. Nandito na tayo sa ating pangatlong tanong. Ang pangatlong tanong ay, ano ang nalalaman mo sa kasaysayan ng panitikang Pilipino sa Pilipinas? Magbigay ng history o legal na batayan. Para sa kasaysayan ng panitikang Pilipino, alam natin na malawak at mahaba ang pinanggalingan nito. Nagsimula ang panitikan ng Pilipinas bago pa dumating ang mga mananakop, kung saan umiiral noon ang tinatawag nating oral literature tulad ng mga epiko, alamat, bugtong at kasabihan. Wala pa noong tekstong nakasulat, pero buhay na ang kwento at tradisyon sa pamamagitan ng pasalitang
paraan. Ngayon naman, pagdating ng mga Kastila, alam nating lahat na pagdating ng mga Kastila, naging sentro ang relihiyosong panitikan. Sa panahon ng mga Amerikano, nagbago ang estilo at nilalaman ng panitikan. Pumasok ang wikang Ingles at umusbong ang modernong sanaysay, maikling kwento at malayang tula. Mas naging makabayan at realistikong ang mga tema. Noong panahon naman ng Hapon, ang pinagbabawal ang wikang Ingles, kaya mas gamit ang wikang Pilipino. Maraming mandudula at makata ang mas naging aktibo at mas malayang maipahayag ang kanilang ekspresyon gamit ang sariling wika. Ngayon naman, pagdating ng makabagong panahon, mas naging malaya at mas iba-iba ang anyo ng panitikan, mula sa tradisyonal hanggang digital, pati sa social media literature. Mayroon din itong naging legal na batayan, tulad ng Batas Commonwealth 184 na nagtatag ng surian ng wikang pambansa at ang 1987 Constitution na nagbibigay diin sa kahalagahan ng Pilipino bilang wika, kultura at identidad. Nandito na tayo sa ating ika-4 na tanong. Ang ika-4 na tanong ay, anong panitikan o panitikang Pilipino ang nagustuhan mo sa pag-aaral nito mula sa elementarya hanggang kolehiyo? Para naman sa mga panitikang Pilipino na nagustuhan ko mula elementarya hanggang kolehiyo, marami talaga ang tumatak sa akin habang lumalaki ako bilang isang estudyante. Naaalala ko pa noong elementarya, isa sa mga pinakaunang akdang nagustuhan ko ay ang Alamat ni Mariang Makiling. Gusto ko ito dahil puno ito ng hiwaga, kalikasan at kabutihang puso. Parang itong silbing naging unang hakbang ko sa pagkahilig sa mga alamat at folklore natin. Nagustuhan ko rin ang Ibong Adarna kasi napakakulay ng kwento, makasaysayan at puno ito ng aral tungkol sa pagtitiis at katatagan. Pagdating ko naman sa high school, mas na-appreciate ko ang mga tula at akda ni Dr. Jose Rizal na ang sa aking mga kabata at may ultimo adios. Mas malalim ang pag-unawa ko sa pagmamahal sa bayan. At ngayong nasa kolehiyo na ako, isa sa mga akdang pinaka nagustuhan ko ay ang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista. Gusto ko siya dahil napakatotoo ng tema. Ito ay tungkol sa pamilya, lipunan, politika at pakikipagbaka. Ramdam mo ang bigat noong panahon ng martial law at kung paano naapektuhan ang pangkaraniwang pamilya. Mas nagustuhan ko yung ganitong klaseng panitikan dahil mas malapit siya sa totoong buhay at realidad ng mga Pilipino. Sa kabuuan, iba't iba ang paborito ko sa bawat yugto ng pag-aaral ko. Pero lahat sila ay may malaking ambag kung bakit mas naintindihan ko ang kasaysayan, kultura at pagkatao nating mga Pilipino. Ngayon naman ay nandito na tayo sa ating panghuling tanong, ang ika-5 tanong. Ang ika-5 tanong ay tungkol sa nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili at lipunan? Para sa akin, oo. Sobrang nakatulong ang panitikan sa pag-unawa ko sa aking sarili at sa lipunan. Dahil ang panitikan para sa akin ay nagbibigay ng boses sa ating mga emosyon, naglalahad ng mga tunay na karanasan at nagpapakita ng realidad ng buhay ng tao at ng ating bansa. Hindi lang siya para sa entertainment, kundi isa siyang salamin ng katotohanan. Gaya ng ipinapakita ng mga akda ni Luwalhati Bautista,
ang panitikan na isang paraan para ipakita ang mga pakikipagbaka, kwento, at boses ng mga ordinaryong Pilipino at tulad nga na sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ibig sabihin lamang nito, mahalagang balikan natin ang ating mga kwento at kasaysayan para mas maintindihan natin kung sino tayo ngayon. Dahil nga dito, mas naunawaan ko kung sino ako bilang Pilipino at kung ano ang papel ko sa komunidad. Sa pamamagitan ng panitikan, mas nagiging malinaw sa akin ang aking identidad, mga pinanggalingan at mga responsibilidad bilang bahagi ng lipunan. At dito nagtatapos ang aking mini vlog. Naway marami kayong natutunan sa ating chikahan for today na tungkol sa panitikan at panitikang Pilipino. Hanggang sa susunod na video.